Saan kaya napunta yung espiritu ng batang yun? Di na kaya babalik yan dahil sa akin? Pero nararapat lang na maibalik ko siya. Bata pa ang pasaway na yun. At siguro, estudyante pa. Akala ko nasa middle school na siya. High school lang pala. Ay, paano kaya siya mamumuno kung ganitong itsura niya? Wala man lang ba siyang pamilya? Walang dumadalo ah. Hindi ka man lang babate? Magandang gabi po, ma'am. Ikaw? Ano yan, protesta? Maibig kong sabihin. Pareho ba kayo ng mama mo na may kung anong galit sa akin? Bakit pakiramdam ko? Palagi niyo na lang akong hinaharas. Bakit ba gabi na? Nandun ka pa? Bakit? Utos ng mama mo, no? Ha? Tama, sigurado yun. Iniisip mo ba na pag nalaman ng chairman ang tungkol sa nangyari sa'yo, siguradong pupuntahan ka agad niya? O umaasa kang makukuha atensyon niya? Parang wala ka namang isip niyan. Mukhang di siyang mama ng pasaway na to, ah. At yung paraan ng pagkakabanggit niya sa chairman, para bang magkakampi sila. Sawang-sawa na talaga ako sa pagtatakip ng mga kalokohan ng mama mo. Pagkatapos ikaw naman ngayon. Ano problema mo, ha? Masyado ka talagang... Alam mo, sa totoo lang, wala kang kwenta. Anong tingin na yan? Ang lakas ng loob mong gawin yan. Wala kang modo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit kailangang alagaan kita. Huy, ang init ng ulo ng babaeng yun. Bakit ba siya pumunta rito at hindi yung magulang ko? At sino naman yung chairman? Mukha yatang magulo ang buhay ng batang pasaway na to, ha? Na-unlock? Oh, bakit nag-lock ulit? Ito pala yung sinasabing facial recognition. Ayos, ang galing pala nito. Magaang gamitin pag nag-aaral. December 20. Bakit kaya ginagawa to ni Hong Jaemin? Pabayaan niyo ako mag-isa. Ayoko talaga sa school. Sawa na ako. Gusto ko nang mag-quit. Gusto ko na talagang mamatay. Sana mamatay ako at mawala. Itong batang to. Song Yun's diary. Una, sinabihan niya akong magnakaw ng alcohol sa bahay. Pagkatapos nun, alahas naman. Sabi ko sa kanya wala nang pwedeng nakawin. Sabi niya mga sigarilyo na lang sa tindahan ng nakawin ko. Pag sinabi kong ayaw kong gawin, siguradong bugbog kong aabutin ko. Parang kumukulong dugo ko sa mga barkada niya. Akala ko sira na ang second year ko dahil magkakasama pa rin kami sa klase. Pero masaya na rin ako dahil kasama din namin si Sekyong. Si Choi Sekyong. Gusto kong makipagkaibigan sa kanya. Imposible nga lang na mangyari yun. Tinitingnan ko lang naman siya dahil gusto ko siyang maging kaibigan. Pero nagsimula na si Hong Jaemin na tawagin akong stalker.
nakilala ako bilang stalker. Ano ba? Bakit nandito ka? Tabi, kitang may dadaan eh. Ngayon, lahat ng tao sa school umiiwas sa akin at lagi akong tinuturo. Yuko, dito ang 10 points. Okay, 10. Dito ang 8 points. Dito naman ang 5. Okay, sige. Tuloy-tuloy lang ang tira, ha? Ikaw, sumunod ka na kagad. Dead Bilisan ang mo na. target ko. Sige na. Tabi, kakainis. Ano yun? Nagsayang ka lang ng tira. Ayos ah. Ayusin mo, ha? Oo, diretso tayo. Okay, tabi na. Teka nga, hindi pa ako tumitira eh. Bakit ba ginagawa sa akin to ni Hong Jae-min? Pabayaan niyo na akong mag-isa. Ayoko talaga sa school. Sawa na ako. Ayoko na. Gusto ko na mag-quit. Gusto ko nang mamatay. Sana mamatay na ako at mawala. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ako napunta sa loob ng katawan mo. Gagamitin ko to para makabalik ka sa school. Para sa'yo, sisirain ko ang mga yon. Para naman malaya kang mabuhay. Sa oras na makabalik ka sa lupa. Sa usaping yan ako magaling. Gawin na natin to, Song Yeon. Manda sila sa atin. Ako na ngayon. Si Song Yeon. Ako to, si Kim Duk. Si Song Yeon. Ang bag mo. Talaga bang nakalabas ka na ng ospital ng ganong kabilis? Sa itsura ng edad niya, malabong siya ang mama niya. Katulong kaya to? Bale, outpatient ako. Ganun nga, ma'am. Sinabi mo ba sa sekretary na pwede kang umuwi? Sekretary? Oo, yung sekretary ni chairman. Yung baliw. Bakit ba gabi na? Nandun ka pa. Bakit? Yung babae ba ang tinutukoy niya? Kailangan ko talaga sabihin sa kanya kung nasan ako. Sino ba siya sa tingin niya? Hindi. Kaya ko naman ang sarili ko. Kapag kinontra mo siya, siguradong mama mo na naman ang pagdidiskitahan nun. Kung ganun siya pala ang mama ni Yeon. Parang walang lalaki sa bahay na to. Ibig sabihin wala siyang papa. Yung mama niya, ang babaeng to, at yung binanggit niyang lady secretary. Madali ako masasanay dito. Gusto mo bang mag-lunch? Ba't nagtatanong pa po kayo? Siyempre gusto ko. Paano naman kaya ako magkakaroon ng lakas niyan? Wala bang mas malaking bowl dyan? Mukhang lumakas kang kumain dahil sa aksidente. Pa dyan po siya natutulog. Bakit kaya? Alamang lasing na naman. Ilang beses kayang pumunta rito yung sekretary mula nung maaksidente ka at tuwing darating siya, ang daming cart ng alkohol ang dala. Gusto niya yatang maadik ang mama mo sa alkohol. Dumadalas na kasi sa ospital ang asawa ng chairman. Sa oras na mamatay siya, ikaw lang ang anak na lalaki na mayroon siya. Takot siya na mama mo na maging legal wife ng chairman ng OK Construction. Anak ng OK Construction chairman si Song Yeon. Ang OK Construction, isa sa mga top 3 sa buong bansa. Sabi nga nila, pag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Habang wala ang chairman, sinasamantala ng sekretaryong sitwasyon. Nitong mga nakaraan, pati ang driver, pinapanood mo